So yan guys, ito na yung gagawin natin na XLR 200. So galing pa ito ng summer. So ang nangyari to mga kabuknoy, ginawa na ng ibang mekaniko to. So yan, kalat-kalat na yung wireless. So pinag-aralan na rin yung wiring. So dinala sa atin to, ay dumating to kahapon. So pinagtira niya sa mekaniko dito sa may bandang malapit sa amin, sa shop namin. So ang findings na unang gumawa ay polyser daw yung naging problema. So dito mga kabuknoy, hindi kayo basta-basta mag-decide na polyser agad yung sira, kasi ito battery operated na XLR 200. So i-convert na rin ng kick. So ayan. So binuksan na rin ng ibang mekaniko to. Tinanggal nila yung polyser kasi ang problema daw polyser kasi walang kuryente lumalabas doon sa kanyang ignition coil. So marami pinanggagalingan yung kuryente kung saan pwedeng CDI, pwedeng ignition coil, o pwede rin battery kasi battery operated tong XR200. So i-share ko sa inyo kung paano i-trace yung mga ganitong problema na walang kuryente na lumalabas. So pakita ko muna yung mga tinanggal dito sa kanyang magneto na polyser. So yan guys, ito na yung tinanggal ng unang mekaniko, yung galing sa Samar dinala dito. So tingnan ng ibang mekaniko to, ito yung tinanggal na dito sa kanya lang sa may stator yung polyser kasi sirado ito yung polyser. So naghahanap sila ng polyser. So kung anong ginagawa dito, kung anong bubuksan nila para mapagana lang yung kuryente. So ang gagawin natin dito, i-share ko sa inyo kung paano mag-trace ng ganitong problema ng walang kuryente yung XLR 200. So ibalik ko muna doon sa kanyang stator. So ito na guys yung yung stator na tinanggalan nila ng polyser. So ayan. Yan, tinanggal nila ng polyser kasi balak nila magpalit ng polyser na hindi mo natin i-trace kung may battery ba or CDI lang yung naging problema sa XLR 200. So ikabit ko muna yung yung polyser para ma-check natin yung kuryente. So yan, nakabit na natin yung polyser. Yan, nakakabit na. Kinabit ko na doon sa kanyang stator. Binalik ko na sa kung saan nila tinanggal yung polyser. So check, balik na natin. Kaya na guys, naikabit na natin yung stator, nabalik na natin sa dati. So check natin yung bandang kabila, sa may bandang kickstarter. Kaya guys, bago natin gawin yung polyser, unang-una, ang unang check nyo, lalong-lalo na katulad ng XLR 200 battery operated siya. Unang-unang gagawin nyo mga kabuknoy, yung battery, check nyo muna kung may power yung battery. Sa may battery, wala pa rin kuryente na lumalabas sa ignition coil. Check nyo naman yung sa may wire papuntang CDI. Yan. So yung gagawin nyo, unahin nyo muna yung battery, check nyo muna kung may power siya, kung may laman yung battery. Pag wala pa rin, kinik nyo na walang lumalabas sa power, i-check nyo rin yung sa may papuntang CDI kung may galing dun sa may sa may battery, kung mayroong power. Yun, check nyo rin. Ignition coil. So kasi maraming pinanggagalingan ng kuryente, hindi lang polyser ang pinanggagalingan mga kabuknoy. So check nyo battery, BI bago pumunta kayo doon sa polyser na binaklas ng unang gumawa na mekaniko. So unang-unang gagawin natin, check natin yung battery. So yan guys, bago tayo pumunta rito, unahin natin yung battery, check natin kung may laman o wala. Gagamit tayo, siyempre gagamit tayo yung test light para check natin kung may battery yung karga nya. So ito na yung nya, yung battery nya. So mapapansin nyo, lumang-luma na. So ang unang gumawa nito, hindi chinik muna yung battery. Yan, hindi muna chinik kung may goods ba yung battery nya, kung bad na. So ang ginawa, polyser agad yung pinagdiskitahan nila. Pinanggagal yung polyser kasi polyser daw yung may problema. So isa-isay natin, check natin yung battery nya. So bago tayo mag-check ng battery, kailangan gumamit tayo ng test light.
para malaman natin kung may laman yung battery. Kasi hindi basta-basta mag-check ng polisher kung wala kayong alam sa wiring. So ayan, walang kalaman-laman kahit konti, di man lang siya nag-ilaw. Ayan. So ang gagawin natin para matry natin, lagyan muna natin ng battery. So ito gagawin natin, lagyan muna natin ng battery na may laman. Ayan, shout out sa unang gumawa. Ayan, unang gagawin nyo. Unang-una, try natin yung battery. So may lamin sa doon natin ipapalit sa kanyang motor. So ayan guys, nalagyan ko na ng battery. O check natin. So ayan, may power na siya. O check na rin natin yung fuse kung mayroong kaya nito mga kabuknoy, yung fuse may problema putol. Ayan mga unang gagawin nyo, check nyo yung fuse, battery, kung may laman. So ayan, ito yung problema ng unang-una, fuse box, wala, sira. Ayan, tapos pinagdiskilaan nila yung polisher agad. So lagyan ko muna ng fuse. So yan guys, nakapaglagay na tayo ng fuse box. So check natin. Yan, goods. So ayan, goods na yung natin, fuse box papuntang susian. Check na rin natin sa beband ng susian kung goods. So dito naman tayo mag-uumpisa sa may kanyang ignition. So try na rin natin kung may positive papuntang galing fuse. So hanapin natin kasi magulo na mga kabuknoy yung kanyang wiring. So hindi ko na alam kung anong dito yung hanapin muna natin. So ito yung unang gumawa. Bali naging spaghetti. So kailangan na natin matrace natin yung positive papuntang fuse. Positive. So ito na yung papuntang fuse galing battery. So yan. Ito naman yung pinaka-accessories wire nya. On natin. Ayan, ibig sabihin goods na yung natin galing susian. Saka papuntang battery, goods na rin yung wiring. So ang gagawin natin, sipaan natin kung may lalabas na kuryente dito sa kanyang ignition. So dito malalaman natin kung goods na yung ginawa natin. Sipaan natin yan, tanggalin natin yung wako. Ayan, check natin. So ang gagawin natin, isipahan natin kasi yung ginawa ng XLR 200 pina-convert na ng mic kick. So ayan. So check natin kung may power. So kung napapansin nyo, may lumalagitik. So check natin ulit. Koy, pasipang ako Chatat muna, pasipahan mo natin kay Nico. Bang. Check natin. So meron. Tanggalin mo yung spark plug para malambot. Yan guys, na-trace na natin lahat yung naging problema sa kanya XLR 200. So ang naging problema lang talaga dito yung battery niya, hindi polisher. So buti na lang hindi nakabili yung may-ari ng polisher kasi balak tagal na kahapon maghanap ng polisher kasi iba yung kagaling Samar. Pag gagaling Samar, binabado sa kanila. So tiningnan ng ibang mekaniko, ang findings agad ng mekaniko yung polisher. So di na lang sa atin kasi duda na siya gumagawa. Hindi niya kabisado yung electrical wiring. So di na lang sa atin. So ito na, nakita ko na yung naging sigira sa kanyang motor na XLR 200. So ang problema lang talaga doon, battery. So at saka yung fuse box niya, putol-putol na yung wiring. Yan, bago kayo kasi maghusga doon sa polisher, check nyo muna battery, fuse box, gaya nito, fuse box putol-putol na yan, wala na sa power. So tapos susian, ignition coil, yung papunta susian, ignition switch, check nyo kung may power papunta ron, saka accessories wire, check nyo rin. So ayan, sisipahan na natin to. So push button natin, kasi may push button saka kasi may battery. So push button natin. Yun, napansin nyo kung may pumipitik siya na kuryente. Boss? So
So ayan, goods na yung goods na yung ginawa natin na yung check electrical. So ayan, buti hindi napagas dito sir. From Samar pa to. Dinala sa atin to. So ayan. Shout out sa kasi sa doon sa Samar talaga mga kabuknoy. Hindi lahat ng mekaniko doon alam yung electrical wiring problem. So ayan, bali linuwas pa to ng Samar papunta rito sa Manila. So ginawa ng ibang mekaniko. So hindi kinaya kasi ang findings daw paliser ng may problema. So chinek natin, ang problema lang battery, fuse box, saka yung electrical niya dito sa may bandang harap. So yun, may kuryente na, goods na. Bali carburetor lang gagawin natin dito sa kanyang XR200. Ayan. So ayusin muna natin yan. Ayan, saka natin paandarin yan. So sa sobrang layo ng tinakbo ni sir papuntang ginawa ng yung door to door na yung close van. Yun ang sinakyan ng XLR 200 na to. So ayusin na natin yung carburetor. So yan guys, nakakabit na natin yung carburetor or nalinis na rin natin. Nakapaglagay na tayo ng dextrose. So try muna natin dito sa ating gasoline na ginawang buti lang. So try natin yung ginawa natin na sabi paliser daw yung may problema. Yan, napaandar na natin yung problema ng XLR 200. So kakadilinisin yung wiring at pipinturahan daw yung makina, chassis, babaguhin yung pintura. Ayan. Yan guys, ito na, iwa-wiring nyo lang natin to at saka pipinturahan natin yung chassis at yung makina. So sana may natutunan kayo kung paano i-trace yung paliser. So siya gumawa ng una, wag muna kayo pupunta ng paliser, pumunta muna kayo sa battery niya, CDI niya, sa mga switcher, sa mga wiring niya. Check nyo mo talaga isa-isa yung yung wiring para at least hindi kayo mapapagastos ng malaki. So tsaka yung may-ari. Kaya nito, pinabibili yung may-ari ng paliser, hindi naman paliser yung problema, kundi battery lang at saka yung doon sa kanyang wire sa may papuntang susian. So sige, mawala yung dati yung may-ari ng switch. Ayan, pandarin natin. Ayan. So hanggang dito lang muna mga kabuknoy. Sana may nakatulong ako sa kunting kalaman sa pag-wiring.